Makapamuhay ka lang na mayroong loyalty sa Diyos kung lumalago ka sa Panginoon. Kakambal sa mga believers, mga kapatid, ang maturity o ang paglago. May mga failure, pero part yan sa maturity process. Pero kung lagi mo na lang idinadahilan ang maturity process, ilang years ka na, pero hindi pa din na process. Hindi pa din lumago. Baka naman wala talagang maipaprocess. Dahil ang mga tanim nga, mga ilang buwan, pwede ka nang umani. Or makikita mo na yung pagkakaiba. Dapat sa mga anak ng Diyos, makitaan din ng paglago. Pag nasa majority process ka, kapatid, marami kang evaluation sa sarili mo. Kung may dapat ka bang ayusin, may dapat ka bang tanggalin o alisin, kung may dapat pang i-improve, kung saan ka mahina, at kung paano ka maging matibay o matatag. Mayroong evaluation. Hindi yung sasabihin mo, believer na ako, anak na ako ng Diyos, okay na ako, kontento na ako. Walang ganon. Dahil titingnan dito ang loyalty mo sa Panginoon. Kaya kung hindi ka lumago sa paglilingkod, pati ang salitang loyalty o katapatan ay hindi mo iyan maunawaan sa tunay na realidad. Kasi pag loyal ka sa Panginoon, ipaglalaban mo ang oras mo para sa Kanya. Ipaglalaban mo kahit dumaan ka man sa bingit ng kamatayan, hindi mawawala ang loyalty mo. Hindi mo rin siya ipagkanulo sa pamamagitan ng mga pagsisinungaling. Gaano ba kalawak ang pagkaunawa mo sa salitang loyalty, kapatid, o pagiging tapat sa Panginoon? Hindi ito makukuha at maunawaan sa teori o sa magandang kahulugan lang sa dictionary. Maunawaan mo ito sa pamumuhay at realidad na ipinapakita mo. Halimbawa, sa mga unang mananampalataya, tingnan po natin yung kanilang maturity sa Panginoon na nagbubunga ng loyalty. Dito po sa Gawa 8:3 at 4. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Take note, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinaladkad at ibinibilanggo, maging lalaki man o babae. Ibig sabihin, mayroong persecution. Pero ano ang ginawa nila sa verse 4? Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit, saan man sila makarating, ay ipinapangaral nila ang salita. Take note, ipinapangaral nila ang salita. Tingnan nyo, kung hindi nila naunawaan ang tinatawag na loyalty dahil sa kanilang maturity, susuko na sila at maaaring hindi na sila magpatuloy dahil sa persecution. Pero ang good news, mas ipinapangaral pa nila ang salita ng Diyos. Tanda po yan ang loyalty. Naunawaan talaga nila. Tingnan din natin, kapatid, ang karanasan ni Pablo na dati persecutor sa church. Yun nga ating binasa kanina. Si Pablo po yun, na Saulo dati. Pero nang makilala niya si Jesus at lumago sa pananampalataya, makikita natin ang loyalty ni Pablo. Hindi sa salita, kundi makikita sa realidad. Basahin natin sa ikalawang ng Korinto 11:23 patuloy. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis, at madalas na mabingit sa kamatayan. 5 bisis akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 bisis kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang maibalabal. Verse 28, bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Tingnan niyo po mga kapatid, ganito natin maunawaan ang salitang loyalty. Hindi basta-basta salita, kundi nakikita at napatunayan sa tunay na karanasan ni Pablo.
na kahit dumanas man siya ng hirap at persecution, maging sa mga sitwasyong hindi inaasahan, pero nananatili siyang tapat sa Panginoon. Compare ngayon sa kalagayan ng mga Kristiyano. Ang daming nagagawang dahilan na hindi bagay sa salitang loyalty. Marahil, hindi mo pa talaga ito naunawaan at mauunawaan mo lang ito sa tunay na realidad kung lumalago at nag-matured ka sa Panginoon.